꿀맛. 뜨거. 너무 맛있어. Hello! Nasa UP ulit ako. For today, we're going to one of the food places na miss ko na talaga. Tuwing nagpa-pop up siya sa mga memories ko, Facebook memories or sa Instagram story archives. Grabe, sobrang natatakam akong kainin kasi gusto ko siyang kainin. Hopefully, hindi siya sarado or nag-relocate. Di ko sure. Hindi. Wala na. Alam ko naman hindi. Going to walk there lang through the way I know. Ang hirap guys, kung sobrang tagal mo na hindi bumabalik, hindi mo na sure kung nag-e-exist pa yung mga gates. We're passing by the Science Complex. This is one of my favorite places din dito sa UP kasi napaka-peaceful dito honestly. Nakakumpol-kumpol yung mga science-related courses. Ito yung Chem building. I don't know if you can see through the forest. Ito yung amphitheater. This one is the MBB building, which I believe is one of the most beautiful building dito sa UP. Like, siya pa yung ginawa kong structure of reference for a lot of my Archi projects before. Also, I believe MBB is one of the hardest courses na you can take. Tapos, that's the biology building over there. Yung fun fact is, if you look at the tsura nung site sa taas, site plan of this science area, it's supposed to look like a cell with the amphitheater being the center. So, yun yung parang naging concept nila. Which in hindsight, very... Ewan ko, napi-PTSD ako sa mga concepts ng site development plan. Pero yun yung inspiration. Very sciencey related. If fan kayo ng jogging and masyadong maraming tao sa Acat Oval, this is also a great alternative place to jog within UP. Considerably less yung tao dito, I think. Plus, less yung mga pagsubok. Alam niyo yun, wala masyadong nagbebenta ng mga snacks dito compared sa Acat Oval. If ever mabilis kayo matukso ng pagkain, dito na lang kayo mag-jogging. We're going to be passing by through Math Gate. This is the math building. There's a gate over there which opens up to CP Garcia. I don't know if I can pass by the gate. It's open. Nagtanong pa ako kay kuya kasi hindi ko maalala. Pangalawang kanto daw. Hi, ma'am. Gubat? Apa? Thank you po. Ha? Thank you po. Salmon na tayo po. Pang isa lang po. We are here at Gubat finally. I got lechon kawale, which is yung favorite kong kinakain dito aside from the chicken. Also isang iced tea, tsaka isang buro. Oh my god, tagal ko na hindi kumain dito. I'm so excited. I am so excited. Comes with the salad and a tomato and the egg and may lechon kawali. And this is the buro. And this is my iced tea. We have to wash our hands. Lasa mo yung turmeric. Kami yan dito guys. So kaya tayo naghugas ng kamay. Oh my god, excited na kumain. Gusto nag-judge my kamay yung steels. I'm not very good. The salad is so good. It breaks through the oiliness ng meat. Very fresh siya. Parang citrusy.
ito? This is buro. Ano bang buro? Alam ko isda siya. Pero ang sarap niya. Maasim-asim siya. And then there's like this really deep flavor to it. It really is a fish. Parang siyang bagoong na medyo buo. Tigo. All the fish. Ingit na ingit yung friend ko. Nag-send ako ng picture sa kanya na nandito ako. Yung unang punta ko dito, it was with our prof. Parang nilibre niya kami after class kasi sobrang late na ng class namin. Kumain kami all together. Tapos minsan waiting dito guys. Pero willing naman kami to wait. Willing to wait. Please, if mapadaan kayo dito, please daan kayo dito. Masarap. Ano siyang fern? This is the buro. Ano siyang kanin? So, nililis ko in my last vlog. Hindi ako napadaan ng Mang Laris. Mang Laris is a very popular isawan sa loob ng UP Diliman. Hindi po maraming sabi sa inyo na hindi ka pumunta ng Mang Laris. To be honest, once or twice pala ako kumain sa Mang Laris kasi lagi mahaba yung pila. I'd rather kumain na lang ng isaw elsewhere kaysa sa pumila para kumain ng ilaw. Hindi ako willing to wait. Siguro dahil yung isaw kasi hindi siya meal. Parang, hala, yung merienda lang antayin ko pa. Huwag na lang. May sense ba? Hindi ko siya maabutan na walang pila. Siguro dahil pumunta kami doon tuwing break time lang namin. Eh kung break time namin, ma-break time din ako. Masarap. Pwede na akong mamatay. Oo eh. Last bite. Busog na ako. Hindi ko na kaya. I washed my hands na. Tamo, kakalabas ko lang. Napabili pa ako ng kutsinta. Namin ko talaga random na hayop dito. Sama ka na doon. Charis. Nadamay. Alam nyo ba, nasa likod ko yung Chem building. You know, Chem 16 was my first ever 4. Na I had to take removals para makatres. Isip. Speaking of Chem, ang chemistry usually kasi may lab. Dati kasi yung chemistry building is nasunog. Wala kaming Bunsen burners. We used the double boiling method. Sobrang tagal ng lab sessions namin kasi we had to wait for the water to boil instead of direct flame. Pero question lang, that was years ago. Meron na ba tayong Bunsen burner? Pasabi naman. Meron naman akong option to jeep. Pwede naman ako mag-ikot, pero naglakad. Deserve ko yan. Busog na ako eh. Baka may mag-comment na naman ulit. Oh my God, Juan, I don't know if anyone told you. And this is the hard truth and I feel like I'm the only one telling you. Tumaba ka. Putik. Sa tingin nyo, hindi ko yan alam. Sa tingin mo, ikaw lang nakakapansin. Napaka-observant mo. Galit na galit. So, ayan. Naglalakad na po. Hindi ako mag-jeep. Maglalakad-lakad tayo. So, our destination is yung shopping center. Na alam ko hindi na siya shopping center. Oh, ito na yung bagong shopping center. Bakit mukha siyang shopping mall? Bakit parang meron tayong UP Town Center sa loob ng UP? I don't know. I don't know how to feel. Meron tayong Robinson's Easy Mart sa loob ng UP. That's so weird. Wow, ang laki niya. Oh my God, guys, wait. Umuwi muna ako. Kasi ang init. So, di ako nakapag-shoot ng closing sa UP. So, let's snack on this kutsinta na binili ko kanina lang kakalabas lang ng gubat. Yema lang siya. Ano po yan? Yema. Ay, Yema.
Naglalakad ako, tapos may pila doon. Daanan ko na siya, tapos biglang, bakit kaya sila nakapila? Parang gusto ko din. Nag-U-turn ako. Sabi ko, ano po yan? Pwede makibili rin. Natakam ako, ang daming nakapila kay kuya. Dalawa yung binili ko. Hindi ko alam kung magkaiba yung flavor ng dalawa. Parang tagal ko na hindi kumain ng kutsinta. Also, yung alam kong kutsinta yung bilog. To be honest guys, litong-lito ako sa mga kakanin dito. Yung ang dami kasing varieties. Tapos nakano siya ng yema. Nilagay ni kuya ng yema. Kurso eh. Parang nutty in flavor. Hindi siya matamis. Sana may yema pa. Hindi ko alam yung difference ng lasa ng dalawa. Meron ba? Ube at cheese ba to? Sana may yema pa. Huling clip ko bago nito. Kasi dumaan tayong shopping center na hindi na shopping center. Nakakapanibago kasi dati, kung may balitang papasok yung 7-Eleven, hindi namin ma-imagine na may 7-Eleven sa loob ng UP. Parang, ha? Magkaka 7-Eleven tayo? Para saan? Noong una inisip namin kasi for food lang siya. Bakit? Marami na kasi food stalls, kiosk, readily available. Bakit ka pa pupunta ng may 7-Eleven? But then maybe some other necessities. Malay mo, biglang kailangan mo ng sanitary pad or toothpaste or shampoo. Wow, the times have changed. The times have changed talaga. That was it for today's vlog. I hope you guys enjoyed my little mukbang and little chika-chika bits habang naglalakad tayo ng UP. I hope to see you again in my next video. Bye! Wow! Grabe yung buhok ko dun sa jeep.